Hello comics people, ako si Mel Casipit at welcome to Indie Comics Podcast. Dito kami ngayon sa Free Comic Book Day sa Robinson's Galleria Comics Odyssey. Kasama ko ang aking co-teacher sa National University, si Sir Ian Velasquez. Hello, welcome sa Indie Comics Podcast ulit. Thank you, Mel. Ilang beses ka nang Oo, naging suki. guest. Ayun, so nagbebenta kami dito at para rin i-promote yung comics, siyempre. Comics. Kasi may mga libreng comics dito, maraming nakapila para sa free comics. Ayan. Right. Meron kami ipopromote na libro. Ay, di pa po, preview lang pala to. Preview pa lang siya. Preview pa lang. The Life and Art of Tony Velasquez, father of Philippine comics. Ayan. So, Sir Ian, introduce mo naman kami dito sa The Life and Art of Tony Velasquez, father of Philippine comics. Paano siya na-conceptualize? Ito kasing book na to, Mel, it's funded by NU Philippines. So it started in 2019, matagal na. So kasi sa academe kasi, sa mga universities, required ang mga professors na mag-create ng mga research, no? Pero alternatively, pinropose ko, yung gagawin ko creative work. So doon na nga nangyari, no? I proposed na gumawa ng biography ni Mr. Tony Velasquez, which grand uncle ko nga siya, di ba? So yun, and to cut a long story short, flash forward today, 2026, finally, mapapublish siya within the year, no? Ito. And then tama-tama, Free Comic Book Day, sabi ko, yun, dito ko i-release tong Ashcan para lahat ng mga pupunta rito dito sa Araw ng Libreng Comics makakuha ng parang 8-page preview nitong The Life and Art of Tony Velasquez, father of Philippine comics. Papakita natin yung preview na yan sa screen. Nakikita nyo na sa screen ngayon. Ano yung mga dapat nilang abangan sa book? Ano yung something na hindi siya readily available online na nandyan sa book? Mel, kasi it's the first time that a biography on the father of Philippine comics would be written, no? Nasa history books naman siya, si Tony Velasquez, no? Doon yung kanyang personal life na I interviewed yung mga relatives ko, si Tita Remy, yung kanyang surviving daughter. Tapos yung dad ko, na-interview ko rin. Pati marami pang, nung buhay pa yung mga legends. Lately, they passed away. Sila Mang Danny, ganyan. Nasa book din Nasa book sila, oo. I interviewed them. And yun nga, nandoon din yung mga, since it's a coffee table book, Mel, ano siya, hindi lang siya mga text, nandoon din yung mga comics, no? Lahat ng comics ni Pop Tony. Pop Tony yung tawag ko kasi sa kanya. So abangan niyo yung libro. Kasi at this day and age, minsan kapag nag-google ka lang, nandiyan na yung information eh. Pero iba pa rin yung libro na talagang sinulat ng family. Diba? Yes. Ayun. So hopefully yung family ng mga Ravelo, dumaan si Gino kanina. So makagawa rin sila ng The Life and Art of Mars Ravelo. So para lahat ng mga legendary comics writers and artists magkaroon din ng parang mailabas din sa public yung kanilang mga works. Abangan niyo yung libro na yan. So ilalabas siya ng National University, so published by National University. Hindi, published by NEEP and then funded by NU. Pero yun yung first contract namin, yung second contract namin, ang plan ko sila na yung publisher. And then hopefully sila na yung para kumbaga ito kasi coffee table, yung susunod na edition sana mas mura, no? Ito kasi medyo pricey. Kasi nga siya, a coffee table book. Mas mahal talaga yun kasi first edition. First edition. Yan. Kano siya yung first edition? Kung sakaling may gustong bumili, ilan yung available copies at magkano? Yeah, hindi pa namin alam pero medyo mahal siya, no? So mga around 2,500 to 3,000 siguro. Titingnan pa namin yung So hopefully yung nasa ganung range. May part 2 itong interview na to with Sir Ian kapag lumabas na yung libro. Abangan niyo siya. Thank you so much, Sir Ian. Thank you so much, Mel. Saan ka pwedeng i-follow online para maabangan yung mga updates kapag lumabas na yung libro? Yes, meron siyang Kenkoy FB page. Facebook page meron. Sa Instagram meron din yung Kenkoy. Yan. Thank you so much, comics people. Bye-bye. Thank you so much, Mel. Okay, kasama natin si Randy Valiente. So ano yung part mo dito, Randy, sa libro ni Kenkoy?
Tony Velasquez. Ako yung nag-edit ng buong book and then nag-contribute ako ng isang chapter o article. Isang dating article ko yun eh. Binigay ko kay Ian. Pero dahil nga nasa Tagalog siya, pinatranslate niya into English. At yung nag-edit ng buong libro, nag-layout. Ano sa tingin mo yung reason kung ba't nila kailangan bilhin yung libro? Na hindi siya readily available anywhere sa online or sa ibang books? Well, isa sa pinaka-importanting personality sa comics si Velasquez. Kasi nga siya yung father of Philippine comics. Eh walang book na lumabas tungkol sa kanya. So, ito yung kauna-unahan. So, kailangan talagang bilhin to ng super collector's item to. Habang ginagawa mo yung libro, ini-edit mo, may mga na-discover ka bang bagong informasyon na hindi mo pa alam noon? Oo, oo. Siyempre, si Ian, dahil family siya eh. Siyempre, yung mga personal, mga family info, sa kanya ko lang napulot kasi hindi mo naman mababasa sa ibang yun. Hindi ka naman pwede mag-invento. Correct, oo. And then yung mga images na first time ko lang din nakita, lalo yung mga gawa niya sa advertising, yung mga ads, first time ko lang nakita yun eh, kasi di ba usually, mga comics pages yung nakikita ko. So yun, first time ko nakita dito sa book na to. So, abangan natin yung libro, malapit na siyang lumabas. So, abangan nyo yung libro, lalabas. Lahat na pakita ko Malapit na. Malapit na. Malapit Mayroong na, part malapit 2 tong interview na to. Ito preview lang kasi tagal lumabas ng libro. Oo nga, oo. So, preview muna. Pero at least lalabas na siya. Congratulations, Sir Ian. Dito siya. Yung forward si Sir Paul. Sir Paul. Abangan. Abangan. Saan ka pwedeng i-follow, Randy, sa iyong socials? Ayun lang, sa Facebook at sa Instagram. Hanapin nyo lang ang pangalan ko. Para sa hindi pa nakakakilala kay Sir Randy, ano yung ginagawa mo sa comic? Yun, gumagawa ko ng comics ng kung ano-ano. Mayroon akong dalawang graphic novel, yung Sining Kiling tsaka No Man Manila sa Comic Cat. Thank you so much. Thank you. Comics people, bye-bye. Bye-bye. Indie Comics Podcast.